Kailangan talagang isakatawan natin ito. Ipamuhay natin ito. Ilantad natin ito. Amen? Hallelujah. Sabi ng 1 John chapter 2 verse 6, kung sinasabi mong nananatili ka sa Diyos, dapat mamuhay ka din katulad ni Kristo. Amen? Hallelujah. Yun po yun. Glory praise. Hallelujah. Hallelujah with the apple. Sabi niya dito, God's church is Christ. And when you find the true church, you find the Lord Jesus Christ. Kung makakahanap mo daw ng totoong church, true church, ang makikita mo dapat si Jesus. Ang tanong, may totoong church po ba dito sa Pilipinas? Hindi ka ba nag-isip, saan ba yung totoong church dito? Doon ako mapasok. Diba? Ang akala natin ng totoong church, maganda yung organize nila, yung maganda yung church nila, malaki yung building nila, marami silang activities na ginagawa. Akala natin yun yung pinaka-totoong church, di ba? Yung mga suot nila, talagang masabi mong isip lang ng tao, uy, banal. Akala natin yun ang church. Pero sabi niya po dito, ang totoong church, God church is Christ, and when you find the true church, you find the Lord Jesus Christ. Dapat nalalantad si Jesus, nakikita ang buhay ni Jesus, nakikita yung karakter ni Jesus, yun daw ang totoong church. Amen. Pero kung pagpasok mo sa church ngayon, nagsisiraan, hindi yung church ni Christ, church daw ni Satanas yun. Amen. Kaya ang totoong church, yung buhay ni Jesus, kaya simulan po natin na mamuhay doon. Amen? Sundin natin yung buhay ni Jesus. Amen po ba? Amen. Sigurado yun eh. Tiyak ka doon. Gusto mo ng holiness? Pumunta ka doon sa yung mayroong source ng holiness. Walang iba kundi si Jesus. Amen? Gusto mo ng katwiran, ng righteousness? Dapat mawala sa iyo ang buhay ni Jesus kasi siya yung source ng righteousness. Kapag wala ka na doon, sa buhay ni Jesus, wala ng righteousness, wala na din holiness. Kaya hindi mo na rin matatagpuan ang totoong church. Amen. Hallelujah. Kaya ang totoong church, mga kapatid, yung nakikita ang buhay ni Jesus o yung karakter ni Jesus. Amen. Kaya simulan po natin yan. Hallelujah. Amen po ba doon? Hallelujah with the apple. Doon po sabi niya po dito, may kadugtong po siya dito. Wait lang, gusto ko pong i-ano rin po sa inyo sa Tagalog para madaluyan din po kayo. Sabi niya po dito, the religious system of our day make Christ one thing and the church another thing. This is where the problem comes in. God, church is Christ, God's church is Christ, and when you find the true church, you find the Lord Jesus Christ. You see, this is Ezekiel temple, sa Ezekiel temple, dun sa temple na yun, the house is finished in God's thought. The river flows out from the temple, and life comes to everything that it touches. This is the church. God's life flowing to man, it is the vehicle of divine life. Vehicle of divine life. Amen. Naintindihan po ba natin? Tagalog po. Ito po yung sakayan ng Diyos. Amen. Yung vehicle divine of life. Tignan niyo po. Sabi niya po dito, para medyo malinaw-linaw po, ang mga sistema ng reliyon sa ating panahon ay ginagawang isang bagay si Kristo. At ang simbahan ay isa pang bagay. Dito pumapasok ang problema. Ang simbahan ng Diyos ay si Kristo. At kapag nakita mo ang tunay na simbahan, matatagpuan mo ang Panginoong Hesus Kristo. Amen? Nakikita mo ito sa templo ni Ezekiel. Doon daw sa templo, doon kay Ezekiel, doon sa Book of Ezekiel, yung may templo doon na may umaagos na ilog ng buhay, the rivers of living water. Sabi dito, ang bahay ay tapos na sa pag-iisip ng Diyos. Ang ilog ay umaagos mula sa templo. At ang buhay ay dumarating sa bawat bagay na nahahawakan nito o na nadadapuan nito. Yung ilog nito, lahat ng dadaluyan o nahahawakan nito, mga lupa, nagkakaroon ng buhay. Ito ang simbahan, sabi niya. This is the church. Nabubuhay, sabi niya doon. Ang buhay ng Diyos
ay dumadaloy sa tao. Ito ang sasakyan ng banal na buhay, the vehicles of divine life. Kapag nagpo-flow ito, mga kapatid, sigurado magkakaroon ng buhay lahat ng mahawakan nito o madadaluyan nito. Amen. Ikinumpara po siya sa ilog. Yan. Kapag bumaha ang ilog, umapaw ang ilog, pupunta sa mga bukid. Lahat ng mga tuyong lupa magkakaroon ng kabuhay-buhay. Bakit? Kasi may tutubong mga damo. Nagets po? Merong pangunguna ng banal na espiritu. Ang spirit ng speaks of rivers is Holy Spirit. At kapag dumaloy ito, lahat ng madaluyan, mahawakan nito, mabubuhay, sabi niya dito. Amen po ba na unawaan natin? It is a vehicle of divine life. Magkakaroon talaga ng buhay na may kabanalan. Hallelujah. Kasi yun ang dumadaloy. Amen. The mystery of godliness.